Katangi-tangi ang istrukturang ito sa University Belt. Animoy haring nakamasid sa kanyang kalupaan. Bukod sa yari ito sa bakal, maipagmamalaking hindi gumamit ng anumang pag-welding. Pinagtagni-tagni lamang ito ng mga malalaking tornilyo. 7 bansa ang nagtulong-tulong sa pagtatayo ng gusaling ito. Ang Belgium, Alemanya, Bretanya, China, Pransya, Espanya at ang Pilipinas. Sa loob, ang mga pader pinagmukhang gawa sa kahoy. Pero ang haring yan may sakit na iniinda. Tila ang kasukasuan ay nanghihina na. Ito yung mga leak na sinasabi. Si Tina ay isang konservator ng mga lumang istruktura. Kumbaga, doktor na nagbibigay ng diagnosis sa kanyang mga pasyente. We're considering everything from the drainage to the electricals to the problems of the metal, the paint, the stained glass, the roofing. So we're looking at everything as a whole system. Initially, when we came here, we knew that we had to study yung parang laman-loob ng building. To get there, you would have to cross this catwalk. So we had to build these railings that go all around the dome and back. So it enables us to walk above the ceiling. Kasama ang technical team ng San Sebastian Basilica Conservation and Development Foundation Incorporated at ilang mga volunteers, isa-isa nilang hinimay ang sakit ng gusali. Gamit ang isang maliit na kamera, ipinasok nila ito sa mga column ng simbahan. Dito nakita nilang may mga tubig nang naiipon sa loob ng mga poste. Mas pinabibilis nito ang pagkalat ng kalawang sa bakal na istruktura. Bukod sa kinakalawang na loob ng poste, ang labas ng mga column ay di rin nakaligtas sa pagkain ng kalawang. You have openings at the column, so you have... Nag-expand na to? Yeah, the corners doing this. Okay. And... Because of what? Well, we figured it out. It's because of corrosion happening on the inside, and they correspond to areas where... May bolt. Ay, may rivet. May bolt. Bukod dito'y kumukupas na rin ang mga pinintang artwork sa pader at kisame ng simbahan. Ang mga stained glass, bagamat ayos na ayos pa ang karamihan sa loob ng matagal na panahon, may ilang nabasag na rin. Sa lahat ng problemang ito, nakagawa sila ng mapang magpapakita ng bawat problema sa bawat bahagi ng istruktura katumbas ang mga palatandaang ito. Tulad na lamang ng kulay purple na sumisimbolo ng kinakalawang na bahagi ng gusali, mga bitak sa pader, mga dinikit na bahagi mula sa naunang renovation, mga siwang sa poste at iba pa. Is it safe? It's safe. We have to admit that when we first dropped down our cameras into some of the worst columns, medyo nakaba kami kasi we weren't sure. And so immediately we reached out to structural engineers, and thankfully, not a whole lot were in that bad a condition. So we saw lang parang worst case. Oo. So okay pa kami. It passes that model for earthquake. Pero ang pangangalawang ay hindi tumitigil. Ang pag-ulan at paiba-ibang takbo ng klima ang nagpapaalala ng sakit ng bawat kalamnan ng strukturang ito. We already spent 3 years studying this building, so we know, so that part is done. Now we're designing repairs. So for every single thing that's wrong with this building, we're going to have to customize a specific repair. At maaring umabot pa ng 7 taon ang pagsasaayos ng gusali.
Dahil bawat poste, iba ang sakit, iba ang paraan ng paggagamot. Bawat pader, iba ang daing. Kaya ganong kahabang panahon ang gugugulin animoy paggamot sa 125 taong strukturang ito. Pero hindi pa tapos ang laban ng simbahang ito. Ang pondo ng pagsasaayos ay kulang pa. Everyone has to contribute, no? Na gagawin itong isang bagay, isang monumento na people will own it because they see na kung restoring church, maganda ang environment, this will contribute not only to their spiritual welfare but also sa material development of the people, of the people. Saan manggagaling? From the people, but also we need big companies. Pero alam din ni Father Rene at ni Tina na hindi humihinto ang lahat sa suportang pinansyal. Kailangan manatiling buhay sa ating kamalayan kung bakit mahalaga ang gusaling ito at kailangang maipasa ito sa mga kabataan. It's crucial if we're talking about sustainability. Who's gonna take over? Yung kabataan. And one of the great things is we're in the heart of the university belt. And we'd like to use this building as kind of a learning lab for different projects, for historic, history majors, architecture, engineering, to join us, to take tours. And because here you're in 3D, you have maybe sometimes the lighting and there's some music and it's in front of you. You can touch it. What surprises people sometimes is we say they know it's all metal. They've read it's all metal. But until you actually stick a magnet on the building and say, if I threw this magnet, 100 magnets up into the ceiling and the walls and the columns, it would all stick. Na ito yung heritage nila. Parang yun ang nakakalimutan. Ito rin na nakitang paraan ng grupo ni Architect Gerard Lico upang imulat sa mga tao ang kahalagahan ng mga heritage site. Ang hikayati ng mga tao lalo na ng mga kabataan na pag-aralan ng mga gusaling nagpayaman sa ating pagkatao bilang Pilipino. So ito ay initial steps lang. So ito kaya kami nagtawag ng volunteers kasi para to repossess, no? To let the people have the power to reclaim the building, to reclaim their heritage. No? So, para magkaroon ng sense of ownership. Kada 2 linggo ng bawat buwan, may mga volunteer mula sa iba't ibang eskwelahan na bumibisita sa Met. Hindi para buksan ang kanilang mga aklat, kundi malapitang kilalanin ang makasaysayang gusaling ito. At yan ay sa paraan ng pagkiski sa animoy libag ng balat ng teatro. Si Timothy, 22 taong gulang at architecture student mula sa Universidad ng Pilipinas, di man naranasan ang magarbong pagtatanghal sa teatrong ito, naniniwala siyang masasaksihan pa niya ang pagbabagong bihis ng reyna ng mga teatro sa Pilipinas. Iba pa rin po yung feeling kapag ikaw mismo yung actively tumutulong dun sa pagre-realize ng dream na ma-restore ulit yung Met. Kasi pag yung feeling na may connection ka sa building mismo on a personal level. So, hindi lang yung dumi yung nakikita namin, hindi lang yung detail ng building. Natutuwa rin kami dun sa mga detail na lumalabas. Yung wall, akala natin, yung bamboo, akala natin itim siya. Tapos sa ilalim pala niya, meron pang green, tapos may bluish green na shade, tapos may puti. So throughout its history pala, ang daming changes na nagaganap. Ang dami ng influences. And importante na in that cloud of information, dun sa web or even in our books and libraries, merong hint nung sino ba tayo bilang Pilipino. Because we can't forget that. Kasi if we forget that, we're nothing. Tulad ng San Sebastian na animoy isang haring nakatindig. Tuloy-tuloy din ang banyuhay o pagbabagong anyo sa naghihingalong gusali ng Metropolitan Theater. Sa loob ng 10 taon, ang teatro ay mag-aanyong cultural mall. May tindahan, mga gallery, viewing area. At ang entablado ng teatro, muli na naman magpapalingaw-ngaw ng musika. Ang reyna ng teatro, muli na naman mabubuhay.
Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.